At buksan po natin ang ating mga banal na kasalatan at tayo po patuloy na mag-aaral. Tayo po ay nasa ikalawang Korinto, Kapitulo 5. At usahan po natin sa 1 hanggang sa talatang 11 po ang ating babasahin. At pangunahan ko po ang pagbasa at sundalan niyo ko sa inyong mga banal na kasulatan. At dito po sa 5.1 ng ikalawang Korinto, ito po sinasabi: sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay merong kaming isang gusali mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Sapagkat tunay na sa ganito kami nagsisihibik, na nagnanasang mabihisan kami ng aming tahanang mula sa langit, na kung mabihisan nga kami, niyaon ay hindi kami mga susumpungang hubad, sapagkat tunay na kaming na nga sa tabernakulong ito ay nagsisihibik at nangabibigatan, hindi sa sinanasan naming maging hubad, kundi ninanasan namin kami bihisan upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. Ngayon, ang gumagawa sa amin ng bagay ding ito ay ang Diyos na nagbigay sa amin ng patutuo ng Espiritu. Kaya nga kami laging malakas ang loob at nalalaman namin na samantalang kami nasa tahanan sa katawan ay wala kami sa harapan ng Panginoon, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Na malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Kaya't ang amin namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo, upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Yamang nalalaman nga ang pagkatakot sa Panginoon ay aming hinihikayat ang mga tao, ngunit kami ay nangahayag sa Diyos at inaasahan ko na kami ay manghahayag din naman sa inyong mga budhi. Kaya hanggang dyan po muna ang ating babasahin at ating pagbubulay-bulayan. Kaya nga kung ibabalik natin sa talatang 1, kaya nga dito po ay sinasabi, sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay meron kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggang sa sangkalangitan. Ang tinutukoy nga po na tabernakulong ukol sa lupa ay ito po ay iyong ating katawan. Na kung ito po ay masira, sabi, sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa. Kaya nga, kung mapapansin natin, at sabi nga ni Pedro sa kanyang sulat, nang nga po ito ang tinutukoy, ito po ay yung ating katawan. Dito sa ikalawang Pedro, Kapitulo 1, sa simulan natin dito sa 13, kaya dito sinasabi ni Pedro, 1:13 ng ikalawang Pedro, at inakala kong matuwid na samantalang ako'y nasa tabernakulong ito, ay kilusin ko kayo na ipaalala ko sa inyo, yamang aking nalalaman na dumarating na madali ang paghiwalay ko sa aking tabernakulo. Kaya nga po ito tinutukoy na tabernakulo o sa lupa, ito po yung ating katawan. Kaya ulitin yung 14, sabi, yamang aking nalalaman na dumarating na madali ang paghiwalay ko sa aking tabernakulo, na gaya ng pinahiwatig sa akin ng Panginoon nating Hesukristo. Kaya nga sa 15, oo, pinagsisikapan ko na sa tuwi-tuwi na pagkamatay ko'y inyong maalala ang mga bagay na ito. Kaya nga po, ito bang ibig sabihin ng tabernakulong ukol sa lupa? Kaya nga, ito po naman yung sinasabing, ulit natin, sapagkat nalalaman namin kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, eh meron kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa kalangitan. Ito po, kung tayo masira po itong ating tabernakulong ukol sa lupa, meron po tayong gusaling mula sa Diyos.
Yung po yung bahay na hindi gawa ng mga... Ano po yung bahay na hindi gawa ng kamay? Na sinasabi sa atin, yung walang hanggan sa kalangitan. Ito po ay ang sabi ng ating Preso Kristo, saka dito sa Juan Kapitulo 14, sa talatang 1, kaya nga sabi nga dito, kung ano itong bahay na hindi gawa ng kamay, sabi dito, 14:1 ng Ebanghelyo ni Juan. Huwag magulimahanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sabi, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Yun po yung sabi. Sapagkat nga po yung sinasabi, yung ating binabasa na yung pong gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng kamay. Kaya nga sabi sa 2, dito 14:2 ng Juan, sabi, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Kaya nga po pag dating po ng ating Pedro, tayo po ipaghahanda ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Kaya nga po ito sabi ni Pablo na malakas ang kanilang loob, sabi, sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming tahanan sa tabernakulong ukol sa lupa, ay meron kaming isang gusaling mula sa Diyos na hindi gawa ng kamay, walang hanggang sa kalangitan. Kaya tuloy na po natin yung hanggang sa 4. Kaya nga sabi dito, sapagkat tunay na sa ganito'y kami nagsisihibik na nangagnanasang mabisang kami ng aming tahanan mula sa langit. Na kung mabisang kami niyaon ay hindi kami mga susumpungang hubad, sapagkat tunay na kaming nga sa tabernakulong ito ay nagsisihibik, nangabibigatan, hindi sa sinanasa namin maging hubad, kundi ninanasa namin kami bihisan upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. Sapagkat ito pong ating katawang ito po ay hindi pwede sa langit. Ito po ay katawang ukol sa lupa. Kaya nga po ito yung sinasabing tabernakulong ukol sa lupa. Ito pong ating katawan na ito. Kaya nga, sabi nga dito sa Roma, sa Kapitulo 8, kaya nga sila po'y nagsisihibik. Kaya sabi sa Diyos, sapagkat tunay sa ganito'y kami nagsisihibik, nagnanasang mabisang kami ng aming tahanan mula sa langit. Kaya nga dito sa Roma 8:22, sabi, sapagkat nalalaman namin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan kasama natin hanggang ngayon. Tayo po, talaga po tayo dito, nahihirapan tayo. Sa ating, tayo nasa tabernakulong ukol sa lupa. Kaya nga sabi, sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. At hindi lamang ngayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu. Magiging po yung may mga pangunahing bunga ng Espiritu. Nasa mga bagay tayo na may nagsisihibik din sa ating sarili. Sa paghihintay ng pagkukupkup. Na tayo po din ay naghihintay na tayo makupkup. Naghihintay ng pagkukupkup. Dadilibat ang pagtubos sa ating katawan. Yun po ang ating iniantay. Yung pong matubos na yung ating katawan. Sapagkat ito pong ating katawan na ito po ay hindi ukol sa langit. Tayo po ipapaltan ng katawang ng lamang ukol sa langit. Sapagkat ito po ay may kasiraan. Ito pong ating katawang laman. Kaya kung makikita natin dito sa unang Korinto, Kapitulo 15, sapagkat ito po may kasiraan. Ito po ang sabi nga dito sa
Unang Korinto Kapitulo 15 sa talatang 40. Kaya nga sabi po dito, meron namang mga katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Datapot iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. Iba po yung kaluwalhatian na ukol sa langit at iba po yung ukol sa lupa. Hindi po ito pwede sa langit. Ito po yung kasi ay may kasiraan. Kaya nga sa talatang 50 sa unang Korinto 15:50, kaya nga sabi dito, sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ni ang kasiraan ay magmana ng walang kasiraan. Kasi po ito may kasiraan. Ito po ang katawan natin. Ito po yung tabernakulong ukol sa lupa. Kaya nga sa 53, dito rin, unang Korinto 5, talatang 53, kaya nga sabi dito, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. Yung po tayo papalitan na po ng katawang ukol sa langit. Sabi, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Tayo po ibibisa ng katawang yung pong wala ng kamatayan. Kaya nga sa 54, sabi, datapot pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Kaya nga, tayo pong mga nagsisampalataya at tayo po'y kay Kristo, tayo po'y papalitan ng katawang ukol sa langit. Tayo po'y magbibihis ng walang kamatayan. Kaya nga, yung nga po ang sinasabi sa atin dito sa ating binasa sa 2 hanggang 4, ulit natin sapagkat tunay na sa ganito kami nagsisihibik, nagnanasang mabisan kami ng aming tahanang mula sa langit. Yung po tayo papalitan ng katawang walang kamatayan. Na kung mabisan nga kami, niyaon ay hindi kami nga susumpungang hubad, sapagkat tunay na kaming na nga sa tabernakulong ito ay nagsisihibik, nangabibigatan. Talaga pong tayo nabibigatan. Hindi sa ninanasa naming maging hubad, kundi ninanasa namin kami bihisan upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. Ito pong ating katawan na ito ay lamunin ng buhay. Tulad nga po sa nangyari sa ating Jesucristo nung siya ay mamatay at na mabuhay ng mga guli, ay siya po'y piltan ng katawang walang kamatayan. Kung makikita natin dito sa Lucas, nung siya po'y buhay maguli, ay gayon din po tayo magkakagayon din po tayo. Kaya dito sa Lucas 24, nung ang ating Jesucristo ay buhay maguli, simulan natin na dito sa 37, sa 36 ditong Lucas 24:36, sabi, samantalang kanilang pinag-uusapan ang mga bagay nito, yun po yung sa ating Jesucristo, siya rin ay tumayo sa gitna nila at sila'y nagsabi, kapayapa ay sumainyo. Datapot sila'y kinilabutan at nangahintakutan, inaakala nila'y nakakita sila ng isang espiritu at sinabi sa kanila, bakit kayo nagugulumihanan? Bakit nangyayari ang pagtatalo sa inyong puso? Kaya nga sabi natin Jesucristo sa 39, tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espiritu ay walang mga laman at buto na gaya ng inyong nakikita sa akin. Ganyan po tayo ipapalitan ng katawang ukol sa langit. Kaya nga yung sinasabing na tayo mabihisan ng tahanang, mabihisan na kami ng aming tahanang mula sa langit. Kaya ituloy na po natin
Sa 5, kaya nga sabi sa 5, gayon ang gumawa sa amin ng mga bagay ding ito ay Diyos na nagbigay sa amin ng patutuo ng Espiritu. Kaya nga, sabi dito sa 2 Korinto, Kapitulo 1, sa talatang 21 at 22, kaya nga sabi, gayon siya ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Kristo at nagpahid sa atin ay ang Diyos na siyang nagtatak naman sa atin na nagbigay ng patutuo ng Espiritu sa ating mga puso. Kaya nga po yung sinasabi nga sa 5, gayon ang gumawa sa amin ng mga bagay ding ito ay ang Diyos na nagbigay sa amin ng patutuo ng Espiritu. Siya po ang bigay ng patutuo ng Espiritu. Kaya nga sa 6 at 7, kaya nga sabi dito ni Pablo, kaya nga kami ay laging malakas ang loob at nalalaman namin na samantalang kami nasa tahanan sa katawan, kami ay wala kami sa harapan ng Diyos sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Sila po'y lumalakad sa pamamagitan, dapat din po tayo po'y lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Hindi po yung tayo lumalakad sa mga bagay na nakikita. Hindi po ito. Wag po ito, sapagkat ito pong ating mga bagay na nakikita, ito po'y may katapusan. Tayo po'y dapat ay nagsisitingin doon sa mga bagay na di nakikita. Katulad nga po nung ating napag-aralan, nung mga nakaraan, ang sabi nga po dito sa 4:18 ng 2 Korinto, sabi samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Doon po tayo magsisitingin. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, datapot ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kaya nga sabi nga ni Pablo, kaya nga kami laging malakas ang loob, nalaman namin samantalang kami na nga sa tahanan sa katawan ay wala kami sa harapan ng Panginoon sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Hindi po ipang sa mga bagay na ating mga nakikita na ito. Sapagkat nga po sabi sa atin doon sa Hebreo 11, talatang 1, kaya nga sabi, gayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Doon na po tayo. Doon sa mga bagay na hindi natin nakikita. Yun po yung mga pangako sa atin ng Diyos. Kaya nga, dito sa 8, kaya nga sabi ni Pablo, na malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Ganyan po, tayo po'y wala ng takot kung tayo may kukunin ng ating Panginoon. Sapagkat kaya nga sabi nga ni Pablo, na malakas ang loob namin, ang sabi ko, ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Dahil tayo pong mga kay Kristo, ang sabi nga sa atin sa Kolosas Kapitulo 3, talatang 3, sapagkat ang sabi, sapagkat kayo nangamatay na, saan po tayo? Sa kasalanan. Sapagkat kayo nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Yung pong ating buhay, kung tayo namatay, ay tayo po'y kasama ni Kristo sa Diyos. Kaya nga yung sabi ni Pablo, na malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahan ng kasama ng Panginoon. Yung pong ating buhay, ay tayo po'y ay matatagong kasama na ni Kristo sa Diyos. Kaya nga, sabi pa rin dito sa Pilipos Kapitulo 1, sa talatang 23, kaya nga, sabi ni Pablo, 1:23 ng Pilipos, sabi, sapagkat ako'y nagigipit sa magkabila. Ako'y nagigipit sa magkabila
akong may nasang umalis at sumakay Kristo. Kaya po tayo, alam natin kung saan tayo. Kung tayo tayo ang ating pong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Sabi, sapagkat ako'y nagigipit sa magkabila, akong may nasang umalis at sumakay Kristo, sapagkat ito'y lalong mabuti. Sapagkat alam natin kung tayo'y mamamatay, tayo po'y ang ating buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kaya nga si Pablo, sabi niya, malakas ang loob. Sapagkat alam natin tayong mga nagsisampalataya, tayo pong tunay na sumasampalataya. Na nga sabi sa 5:8, na malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katuhan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Kaya nga, sa 9, ang sabi, kaya ang amin namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Kaya tayo, kung tayo nandito, dapat po tayo, ang ating pinagsisikapan din, yung po tayo maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kung tayo may hindi pa niya kukunin, ay tayo po maging kalugod-lugod sa Kanya. Na sabi nga, ibabalik natin sa Pilipos, sa 1:22, kaya nga sabi dito, ngunit kung ang mabuhay sa laman ay siya kong palad, sabi, ito'y magiging mabungang pagpapagal. Kaya kung ito po ang palad pa natin, ang tayo po'y mabuhay pa. Sabi, ito'y magiging mabungang pagpapagal, na ibang ko nga kung ano ang aking pipiliin. Pero dapat po tayo, kaya nga sabi sa 5:9, kaya nga ang amin namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man, kung tayo na sa tabernakulo ko sa lupa, ang ibig sabihin, o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Paano po tayo maging kalugod-lugod sa ating Panginoon? Kaya nga, ang sabi sa atin dito sa Roma 12, para tayo maging kalugod-lugod sa Kanya, ang sabi dito sa 12:1, ang sabi, kaya nga, mga kapatid, pinamahal ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay. Dapat po iniharap natin sa Kanya na isang haing buhay. Banal, ibig sabihin malinis, nakaaya-aya sa Diyos. Na siyang inyong katampatang pagsamba o kaya po yung katampatang paglilingkod. Kasi po sa English po yan, ay kung babasa nyo, reasonable service. Kaya nga sa 2, sabi, huwag kayong magsiayon sa salibutang ito, kundi mag-iba kayo ng mag-iba kayo sa mga pamamagitan, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya o yung po kalugod-lugod, sabi, at kaaya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya nga, paano po tayo magiging kalugod-lugod sa hindog po natin ang ating sarili na isang haing buhay. Kaya, ganyan po tayo magiging kalugod-lugod sa Kanya. Kaya, sa 10, na dito ay sinasabi, sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Tayo po lahat. Lahat po ng tao maging masama o hindi. Sabi, sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo, upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ay sa ginawa niya maging mabuti o masama. Tayo po lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Pero ano sabi ni Pablo? Malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahan ang kasama ng Panginoon. Bakit? Sapagkat ang sabi nga po sa atin dito sa Roma 8:1, wala nang anumang hatol sa mga kay Kristo. So, yung pong tunay na kay Kristo, yung po'y wala nang anumang hatol. Roma 8:1, sabi. Ngayon wala nang anumang hatol sa mga kay Kristo Jesus. Kundi sa tayo po'y tatanggap
Kaya yung Roma 14:10, kaya nga, ang sabi dito sa Roma 14, datapot ikaw, bakit ka humahatol sa iyong kapatid, at ikaw naman, bakit pinawalang halaga mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman Diyos. Pero wala na pong anumang hatol sa mga kay Kristo. Yan po ang tandaan natin. Sapagkat ang ating pong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Tayo po'y ligtas na. Na tayo po'y pinatawad na ang ating lahat ng mga kasalanan. Na ngayon nga, sabi sa Colosas, Kapitulo 2, talatang 13, sabi, at nang kayo mga patay na dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutulid ng inyong laman, ay kanyang binuhay kayo. Nakalakip niya, tayo po'y binuhay na niya, kalakip niya, na pinatawad sa atin ang ating lahat ng mga kasalanan. Tayo pong tunay na kay Kristo, na tumatalima sa Kanya. Wala na pong anumang hatol. Kaya nga sabi ng ating Panginoon Kristo sa Mateo Kapitulo 25, simulan natin sa 31. Kaya nga sabi dito, Mateo 25:31, sabi, datapat pagparito ng anak ng tao, ito yung ating Panginoon Kristo, na nasa kanya'y, datapat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kalwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagay luluklok siya sa luklukan ng kanyang kalwalhatian, sabi, at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. Sila'y pagbubukod-bukodin niya, lagaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at mga kambing. Ito po'y bubukod niya. At ilalagay niya ang tupa sa kanyang kanan, datapot sa kaliwa ang mga kambing. Kaya nga ang sabi sa 34, kung magkagay sasabihin ng hari na nanga sa kanyang kanan, sabi, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Ito po yung mga kay Kristo. Ito po yung mga pinagpala ng aking, sabi, na kung magagay sasabihin ng hari na nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Ito po yung mga kay Kristo. Kaya sabi, wala nang anumang hatol sa mga kay Kristo. Tayo po'y tigapagmana. Tayo po'y mamanahin natin ang kahariang nakahanda, buhat ng itatag ang sanlibutan. Kaya nga sabi nga sa Galacia, at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y tigapagmana. Sa Galacia Kapitulo 3, simulan natin sa 26. Kaya nga sabi, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ito po yung talagang tunay na nagsasampalataya sa ating Panginoon Kristo. Tayo ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat na sa inyo binautismuhan kay Kristo ay binibihis ni Kristo. Walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malayaman, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat iisa kay Kristo. Tayo po iisa kay Kristo. At kung kayo'y kay Kristo, ang sabi, kayo'y binhi ni Abraham at tigapagmana ayon sa pangako. Tayo po tigapagmana. Kaya sabi, mamanahin natin yung kaharian na ihanda. Ito po yung pangako sa atin na ating mamanahin, na inihanda pa po ito bago pa itinatag ang sanlibutan. Kaya nga, ulitin ko yung Mateo 25:34, sabi, kung magkagay sasabihin ng hari na nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama.
Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Kaya nga po, tayo pong mga kay Kristo ay wala ng anumang hatol. Kaya nga sa 11, kaya nga po ang sabi dito ni Pablo, yamang nalalaman nga ang pagkatakot sa Panginoon ay aming hinihikayat ang mga tao. Kaya nga po hinihikayat ni Pablo ang mga tao sa pagkatakot sa Panginoon. Ngunit kami nahayag sa Diyos at inaasahan ko na kami mga hayag din naman sa inyong mga buti. Bakit tayo hinihikayat ang mga tao na tayo yung matakot sa Diyos? Sapagkat ang sabi nga po sa Hebreo Kapitulo 10, ang sabi, kakilakilabot ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Kakilakilabot po. Ang sabi po sa Hebreo 10:31, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. At sa 27, nito rin Hebreo 10:26, sabi, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Yung pong mga kay Kristo, wala na pong anumang hatol sa mga kay Kristo. Kaya nga po tayo hinihikaya, sabi nga ni Pablo, yamang nalalaman nga na ang pagkatakot sa Panginoon ay aming hinihikayat ang mga tao. Sapagkat kakilakilabot po ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Sapagkat ang sabi nga sa aklat ng mga awit, kaya nga dapat po tayo may takot sa Diyos. Yung pong mga tao. Sapagkat ang sabi po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 34, sa talatang 11, sapagkat ang sabi nga dito, magsiparito kayo, kayong mga anak, dingginin niyo ako. Aking tuturuan kayo ng pagkatakot sa Panginoon. Tayo po'y hinihikayat. Tayo po'y tuturuan ng pagkatakot sa Panginoon. Kaya nga, ang sabi rito, 34:9, ito ring awit, ang sabi, o mga takot kayo sa Panginoon, kayong mga banal niya, sapagkat walang kakulangan sa kanila na natatakot sa Kanya. Wala pong kakulangan sa atin. Yung pong talagang natatakot sa Panginoon. Kaya tayo po hinihikayat yung pong pagkatakot sa Panginoon. At dito rin sa 33 nitong mga awit, sa talatang 18, kaya nga sabi dito, narito ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na natatakot sa Kanya. Nandudoon po. Kaya tayo po hinihikayat yung pong pagkatakot sa Panginoon. Sabi, 33:18, ulitin natin, narito ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na natatakot sa Kanya. Sa kanila na nagsisiasa sa Kanyang kagandahang loob. Yung pong mga nagsisiasa sa Kanyang kagandahang loob. Sa 19, upang iligtas ang Kanyang kaluluwa sa kamatayan. Kaya po tayo kahit yung pagkatakot sa Panginoon. Upang iligtas ang Kanyang kaluluwa sa kamatayan at upang ingatang silang buhay sa kagutom. Kaya nga tayo po'y hinihikayat ni Pablo, kaya sabi yamang nalalaman na ang pagkatakot sa Panginoon ay aming hinihikayat ang mga tao. Sapagkat ang sabi naman sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 1, sa talatang 7, sapagkat ang sabi po dito sa 1:7 ng Kawikaan, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Diyan po tayong kakaroon ng pasimula ng kaalaman kung tayo ay may takot sa Panginoon. Sabi, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan ng turo. Wala po mangmang sila Siya po humahamak sa karunungan ng turo. Ngunit sa atin, sabi, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Kaya dito yung pong 9:10 nitong Kawikaan, kaya nga ang sabi naman niya dito, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Yan po ang ating pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Yun po ating makilala.
Iyon po ay ang ating kaunawaan. Gayon din po ang sinasabi sa aklat ng mga awit, 111, sa talatang 10, ang sabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Yun po ay ang pasimula ng ating karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisisunod ng kanyang mga utos. Ito po yung sumusunod ng kanyang mga utos. May mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisunod ng kanyang mga utos. Ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. Kaya nga po, tayo po dapat ay may takot sa Panginoon. At yun pong sabi ni Job, sa aklat ni Job, Kapitulo 28, sa talatang 28, ang sabi nga po dito kay Job, at sa tao ay sinabi niya, narito ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan. Yung pong pagkatakot natin, yung po'y karunungan. At ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Kaya kung tayo po'y hiwalay na sa kasamaan, ay nakaunawa na tayo. Sapagkat kakilakilabot po ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Tayo po'y parurusahan. Kaya nga, dito naman sa aklat pa rin ng mga awit, sa 103, sa talatang 8, 11. Kaya nga sabi dito 103 sa talatang 11, sabi dito, sapagkat kung paano ang langit ay mataas kaysa lupa, sabi, sapagkat kung paano ang langit ay mataas kaysa lupa, gayong kalaki ang kanyang kagandahang loob sa kanila. Kanino? Sa kanila na nangatatakot sa kanya. Ganyan po kalaki ang kagandahang loob sa kanila na natatakot sa kanya. Ano ba yung ganyan kalaki ang kagandahang loob sa atin ng Panginoon? Sapagkat kung paano ang langit ay mataas kaysa lupa, gayong kalaki ang kanyang kagandahang loob sa kanila na natatakot sa kanya. Kaya tayo po hinihikayat yung pong ating pagkatakot sa Panginoon. At dito rin sa 112 ng mga awit, sa talatang 1, kaya nga sabi niya dito, purihin ninyo ang Panginoon. Sabi, mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon. Tayo po may kapalaran. Yung pong may takot sa Panginoon, naliligayahan na mainam sa kanyang mga utos. Ito po yung naliligayahan na mainam sa kanyang mga utos. Ito po yung mga tumatalima sa Diyos. Doon po sila naliligayahan. At dito sa 115 rin ng mga awit, sa talatang 13, kaya nga, ano ang sabi dito? Kanyang pagpapalain ang nangatatakot sa Panginoon. Tayo po'y pagpapalain. Kanyang pagpapalain ang nangatatakot sa Panginoon. Ang mababa gayon ang mataas. Bakit yung mababa kahit yung mataas? Tayo po'y pagpapalain ng Panginoon. Yung pong mga natatakot sa Panginoon. At dito sa talatang 11, nito rin 115 ng awit, kaya nga sabi ito, kayong nangatatakot sa Panginoon, magsitiwala kayo sa Panginoon. Siya'y kanilang saklolo at kanilang kalasag. Ito po ang ating kalasag. Kaya nga po tayo hinihikayat ang lahat ng mga tao na tayo matakot sa Panginoon. At dito rin sa aklat ng mga awit, Kapitulo 125, sa 128,
Sa talatang 1, kaya nga sabi dito, mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan. Tayo po'y may kapalaran. Mapalad po tayo. Yung isa na natatakot, ang bawat isa na natatakot sa Panginoon na lumalakad sa kanyang mga daan. Ay tayo po'y may kapalaran. At dito rin sa awit 147, sa talatang 11, kaya nga ang sabi dito, ang Panginoon ay naliligaya sa kanila. Tayo ang Panginoon po ay naliligaya sa kanila. Kanina po, na natatakot sa Kanya. Ito ang Panginoon po doon naliligaya. Doon po sa mga natatakot sa Kanya. Sa nagsisiasa sa Kanyang kagandahang loob. Kaya nga, tayo po hinikad yung pong ating pagkatakot sa Panginoon. At dito rin, sa awit 145, simulan natin sa 17, kaya nga ang sabi dito, ang Panginoon ay matuwid sa lahat niyang daan at mapagbiyaya sa lahat niyang gawa. Siya po ay mapagbiyaya sa lahat niyang gawa. Ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya, sa lahat ng nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Kanyang tutuparin ang nasa nila na nangatatakot sa Kanya. Ito po'y doon sa mga natatakot sa Kanya. Kanya ring didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila. Ito po'y doon sa mga natatakot. Yun po ang dinidinig ng Panginoon. Kaya sabi, Kanyang tutuparin ang nasa nila na natatakot sa Kanya. Kanya ring didinggin ang Kanyang daing at ililigtas sila. Ito po'y doon sa mga natatakot sa Kanya. Kaya nga po, meron pong talata dito sa aklat ni Pedro. Na ang sabi nga, dito sa unang Pedro, Kapitulo 3, talatang 12, kaya nga ang sabi dito, sapagkat ang mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid. Ang kanyang pakinig ay sa kanilang daing. Ang kanyang pakinig ay sa kanilang daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban kanino? Sa lahat ng nagsisigawa ng masama. Kaya tayo po ay hinihikayat ang pagkatakot po natin sa Panginoon, sapagkat kakilakilabot po ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Kaya nga, maraming nagsasabi diyan sila kay Kristo. Di naman sila lumalakad sa kautusan ni Kristo. Ay siya po yung naliligayahan sa nagsisitalimas sa kanyang mga utos. Hindi po sila lumalakad sa kautusan ni Kristo. Sapagkat sa ating tunay na kay Kristo, ang sabi sa atin sa Galacia 6, talatang 2, sabi, magdalahan kayo ng pasanin sa isa, tuparin nyo ngayon ang kautusan ni Kristo. Diyan po tayo tataliban, diyan po tayo lalakad sa kautusan ni Kristo. Sapagkat yun po ang sabi ng ating ng Diyos tungkol sa ating Panginoon sa Kristo. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Siya po ang ating pakikinggan. Kaya nga, ang sabi sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 11, diyan po tayo. Kawikaan 11, talatang 20. Kaya nga, kung hindi siya ang ating pakinggan, ang sabi nga dito sa 11:20 ng Kawikaan, silang suwail sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ang gayong sakdal sa kanyang lakad ay kanyang kaluguran. Ano po yung ibig sabihin ng sakdal? Perfect. Paano tayo magiging perfect? Di ba ang sabi sa atin sa aklat ni Juan, para tayo maging sakdal sa Diyos,
Ang sabi dito sa unang Juan, Kapitulo 2, talatang 5, ang sabi, "Datapat ang sino mang tumutupad ng kanyang salita. Tunay na sa kanya naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos." Dahil dito'y nalalaman natin tayo'y nasa Kanya. Kaya nga, dapat po tayo ay tumupad sa salita ng Diyos. At dito sa Kawikaan, Kapitulo 19, sa talatang 23, kaya nga ang sabi dito, ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan. Yung pagkatakot tayo patungo sa kabuhayan. Ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan, hindi siya dadalawin ng kasamaan. Kaya tayo po, ang sabi sa atin, sa ating huling talata, 5:11 ng unang 2 Korinto, yamang nalalaman nga ang pagkatakot sa Panginoon ay aming hinihikayat ang mga tao. Ngunit kami nahayag sa Diyos at inaasahan ko na kami ay mahayag din naman sa inyong mga budhi, sapagkat kakilakilabot po ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Kaya nga, ito po ay ating tatandaan, ang ating pagkatakot sa Panginoon. Na ang ulitin natin, nasabi sa 10:27, kung di kakilakilabot na naghihintay sa paghuhukom. Yan po ang atin, kung tayo po'y hindi natatakot. Kung di kakilakilabot na naghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Kaya nga, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Kaya hanggang dyan na po muna ang ating pag-aaral at ituloy na po natin sa mga susunod nating pag-aaral.